Hallelujah. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ayan, sige po tayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, pwede ko po ba makita ang mga kamay na mga excited magpuri sa ating Panginoon? Come on. Ayan, sige po, prepare po natin ang ating mga sarili. Come on, taas lang po natin ang ating mga kamay. Come on, sa ating patas, ipalakpak po natin. Hallelujah. Ay sabay-sabay po tayo sumigaw na isang malakas na Hallelujah! Gawan yung mas malakas na Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Yes, Lord! Pupurihin ka namin, Panginoon! So let's go for our hands! Come on! Hallelujah! Yes, so Jesus! We will shout your goodness, O God! Oh, your name, O Lord! God, you are free to dance! You are free to shout! Hallelujah! Hey! Come on, everybody say, I'll give you praise for you deserve it. Come on. I'll give you praise for what you've done. Take a Lord. I'll give you praise for you are able. I'll give you praise till they open. Come on, tell it. I'll give you praise when the sun is shining. I'll give you praise in the dark of night. I'll give you praise when the battle's raging. I'll give you praise. Lord, I want to hear you shout right now. We say, shout on the King is among us. God lives here in all graces. Shout on the King. Praise Him. Praise Him. Come on. Praise Him in everything. Yes, oh Lord, we will praise you, Jesus. Hallelujah. Hey, I'll give you praise for you deserve it. I'll give you praise for what you've done. Don't tell it. I'll give you praise for you are able. I'll give you praise. Yes, oh God. I'll give you praise for the sun that's shining. I'll give you praise in the dark of night. I'll give you praise when the battle rages. All in one voice, just shout it out. Shout on the King is among us. God lives here in all graces. Shout on the King is among us. Praise Him one more time. Hey, shout on the King. And God lives here in all graces. Shout on the Oh, praise Him. Praise Him in everything. Oh, praise Him right now. Hallelujah. Oh, we praise you, God. Oh, Jesus, you are here. Heaven opens as we sing your praise. That's your God. And angels join us as we praise your name. Heaven opens up right now. Heaven opens as we sing your praise. And angels join us as we praise your name.
told the wind and waves be still. You cast out demons and bid the empty soul be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power, and the keys to the sin. You hold redemption, God saved, made accusers drop their song. You showed us mercy with your mighty miracles. Yes, Lord.
sa ating Panginoon. Come on, yung palakpak na naniniwala sa kanyang pangalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sino po dito naramdaman mo yung presensya ng Panginoon? Hallelujah. Thank you, Lord. You are here, Panginoon. Lord, nandito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. Sige, Lord. Hayaan mo, Panginoon, Lord, na naman ang mga aming pinagdadaanan, Lord God. Lord, sige, Lord, banggitin namin, Panginoon, ang pangalan mo. Dahil naniniwala kami, Lord God, as we speak your name, Panginoon, may nangyayari, Lord. Lord, gumagalaw ka, Panginoon, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hindi man namin ito nakikita, Panginoon, but Lord, we believe in you. We believe, Lord God, sa pangalan mo, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. Sige, Lord, makita mo kaming nagpupuri sa iyo. Because you are worthy. You are worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, as we sing this song, mga kapatid, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay para sa ating Diyos? Come on, siya'y nararapat sa ating mga awitan, sa ating mga, come on, yung pagtaas ng ating mga kamay. Come on, deserve niya to. Hallelujah. Yes, Lord, you deserve it all, God. You deserve it all. You deserve a praise, Lord. Hallelujah. Come and sing. It was my cross you bore.
natin kamay. Hallelujah. Oh, the exalted one. I want to hear a voice that says, yes, oh Jesus. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, the exalted. Let's go. We give this praise. You alone deserve our praise. You're the name above. Worthy is your name, Jesus. You deserve. Yes, Lord. Worthy. Oh, you worthy, worthy, Lord. Yes, God. Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Panginoon, karapat-dapat ka, O Diyos, sa papuri, sa parangal, sa pasasalamat, sa pagsamba, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, karapat-dapat ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, Panginoon. At ikaw ang Diyos na tapat sa pangako mo kailanpaman, Panginoon. Kaya, Lord, walang anumang bagay, Panginoon, ng pwedeng makahadlang, Panginoon, pwedeng maging dahilan para hindi ka namin purihin, O Diyos. Hallelujah. Sige kapatid, pwede bang taas natin ang ating kamay sa hapong ito? Yes, Lord. Nakikita mo yung aming mga kamay, Panginoon. Yes, Lord. Itong aming mga kamay, Panginoon, Lord God, hindi namin to pinagdadamot sa iyo, O Diyos. This is our worship to you, God. Sa buhay namin, Panginoon, Lord, karapat-dapat ka, O Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon. God, salamat sa hapong ito. Sige, Lord, hayaan mo, O Diyos, hindi lang sa aming awit ka namin mapapurihan. Lord, sa mga salita mo, mangusap ka sa amin sa gabing ito. Panginoon, let the Holy Spirit move, speak to us, Panginoon, as we listen to your words, God. Salamat, Panginoon, dahil pina-fellowship mo kami, Panginoon. Ito talaga yung pagkakataon na, Lord, makausap ka namin, makaniig ka namin, O Diyos, marinig ka namin through your words, God. Sige, Lord, open mo yung puso namin, open mo yung aming isipan sa mga bagay na, Lord, ibinababa mo at ibababa mo sa amin, O Diyos. Salamat sa hapong ito. Salamat sa mga anak mo na nandito, God. Yes, Lord. Nandito kami, Panginoon. At God, alam ko, hindi kami lalabas dito, Panginoon, na, Lord, di namin nahahawakan, na di namin na ilalagay sa aming puso't isipan yung mga bagay na, Lord, pangako mo. Mga bagay, Panginoon, na Lord, maririnig namin mula sa iyo sa hapong ito. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sige, pwede bang palakpakan natin si Lord, kapatid, bago tayo matapos. Yes, God. Salamat, O Diyos, sa lahat ng kapurihan, Panginoon. You are worthy of it all. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Sige po, isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa. Welcome po sa ating service sa In Christ City Church, sa ating 3 p.m. service.
Pwede bang pakibati mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magandang hapon sa iyo. Ayan, magandang hapon po. And kami po yung nagagalak na nandito po tayo, no, sa araw ng linggo, binigyan natin ng halagang Diyos. At sige po, si Lord, di naman siya magpapahuli sa atin. As we put God sa ating buhay, as we put Him first, sige po, hayaan naman natin na ang Diyos pamalas ang kanyang kapangyarihan, no? Ang mga salita ng Panginoon na alam natin para po sa atin sa hapong ito. Sige, sa pangmalakas sa palakpak sa Panginoon. Salamat, Panginoon. At sige po, no, tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-uusap. The title po of the message of the Lord sa hapong ito is about what is on your mind or what's on your mind. Ayan. So, ito madalas natin itong naririnig, nakikita sa Facebook, sa social media, yung katanungan na, no, ano bang laman ng aking isipan ngayon? No? Sa Facebook ngayon, iba na no? Or paiba-iba na. Minsan, write something or what's on your mind. Pero yun din yung thought na ano ba ang laman ng isipan mo? Ano ba yung ipopost mo? Ano ba yung isi-share mo? Ano yung ilalike mo sa hapong ito? Ano yung mood mo? Ano yung pakiramdam mo? So, what's on your mind? No? Ang ating kaisipan, mahalaga. Mahalaga na bilang mga Kristiyano, nandun tayo sa kaisipan na maayos yung kalagayan ng ating isip. Yung mga desisyon natin, yung ating mga pakiramdam, yung ating mga nilalakaran, malaking parte doon kung maayos yung ating isipan. Lalo na naka-angkla at naka-connect sa ating Panginoon. Last Sunday, kung nandito po tayo, we talk about yung pagmamahal ng Diyos, yung puso ng Diyos para po sa atin. And last Sunday, no, pinag-usapan din yung puso, yung literal na puso at yung function of the heart. Sabi po that the heart is strong and yet the heart is weak. Anong ibig sabihin po nun? The heart is strong because sa maliit lang niya na di naman siya ganun kalakihan, pero sobrang laki ng kanyang trabaho. Without the heart, wala tayong buhay, walang magsusupply ng buhay sa mga kamay natin, sa paa natin, sa ating isipan, sa ating mata, and all the parts of our body. So, makita natin yung lakas at yung strong power na meron yung puso. Pero at the same time, it is weak because, yun na nga, kapag ito ay natamaan, ito ay nagkaroon ng problema, talagang at the end of the day, talagang medyo mahihirapan ka ng mabuhay or mahihirapan na yung mga ginagawa mo before, malilimitahan ka because your heart has a problem. And hindi ko lang naman to sinasabi para pag-alagaan natin ang puso, mahalaga na alagaan natin ang ating puso, lalo na yung spiritual natin na puso, kalagayan sa ating Diyos. But ngayong hapong ito, pag-usapan naman natin yung kaisipan, no? Na ang puso at isip goes hand in hand, no? Na pwedeng puso natin okay, but the problem is our mind is corrupted. May problema sa ating kaisipan, lalo na sa mga bagay na may kinalaman si Lord. So, yun yung tanong that what's on our mind tonight or what's on our mind today. So, again, mind is essential to a body and it's so essential. May isip natin, pwede na yung heart natin nagpa-function, kaya may buhay yung ating hintuturo. But without the mind, mga kapatid, hindi mo magagalaw yung hintuturo mo. Pwedeng may function yung paa mo, may buhay siya, pero yung function, because the mind is corrupted, hindi mo ngayon mailakad yung mga paa. So, naisip ko nga dito, no offense po, pero yun na nga sa mga tao na nakaranas ng stroke, mild stroke, or some kind of stroke sa buhay nila na pwede, okay naman yung paa, buhay siya. Okay naman yung kamay, buhay siya. Or pwedeng okay naman, nagsasalita naman, or merong ability na magsalita. But because the mind, nagkaroon na ng corruption, or nagkaroon na ng issue in the mind, hindi na magalaw yung kamay, nahihirapan ng igalaw yung paa, nahihirapan ng magsalita. So again, heart is important, but also the mind. We should protect our minds and we should know what's on our mind. Bantayan po natin yung mga bagay na nandoon po sa ating kaisipan. So, let me read to you the verse of the Lord sa hapong ito. It's found in 1 Peter chapter 5, verses 7 to 10. Tingnan natin yung preaching ni Apostle Peter in this manner. Verse 7, sabi dito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ulitin ko,
Let's cast all our anxiety. Ito yung preaching ni Paul, o preaching ni Peter rather sa mga taong kausap niya. Cast all your anxiety on our God because He cares for you. Sabi ko nga, ito palang verse na ito, pwede na tayong umuwi. Kasi right now, baka ang isipan natin puno ng anxiety, puno ng depressing thoughts, puno ng negativity, or pwedeng puno ito ng kasalanan na at the end of the day, if we don't surrender it to our God, hindi natin to ibinigay sa Diyos, hindi natin to isinurrender sa Panginoon, kakainin tayo nito. Mamaya, meron akong dahilan at titignan natin kung bakit tayo kakainin ng mga bagay na ito. But let's be reminded that we should cast all our anxiety sa ating Diyos. Bakit? Sabi doon sa binasa natin, siya ang Diyos na tunay na nagmamalasakit sa atin. He is the God, sabi dito, He truly cares for you and for me. Sige, pwede bang palakpakan natin si Lord? Naalala ko rin last Sunday yung thought na may mga tao na they disengage. Ayaw na nila ng friends, ayaw na nila ng relationships, ayaw na nila ng may mga tao silang makilala because pwedeng in the past, they were hurt. No? Nagkaroon sila ng mga experiences na nandun na sa kanilang isipan na sinasabi nila na ayoko nang mag-engage sa tao kasi in the end, iiwan naman ako o in the end, mawawala din sila. But not to our God. Dito sa context na ito, sa ating binasa na siya ang Diyos na pwede nating pagkatiwalaan. Siya ang Diyos na kailanman hindi tayo pababayaan. That we should trust Him na ibigay natin lahat ng ating mga bigatin or ibigay natin lahat ng bagay na pwedeng nandun sa ating kaisipan because ang Diyos na ito, sabi ko nga kanina, siya ang Diyos na tunay na nagmamalasakit sa atin. Sige, isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Verse 8, let me continue. It says here, be alert and of sober mind. Pwede bang pakisabi sa katabi mo, be alert. Ay nako, 3:00 po ng hapon ngayon. Pakiulit, be alert. Nako, may mga tao, ito ang siesta time. Pero sige po, ayan natin, in our spirit, maging alerta tayo. Again, let me read to you. Be alert and of sober mind. No? Yung sober mind, yung word na sober, madalas natin yung ginagamit, o madalas ginagamit sa context na kapag ikaw ay lasing, o dahil nalasing ka dahil sa alak, so hindi ka sober. But if your mind is right, hindi ka kumbaga contaminated ng alcohol, so you have a sober mind. Pero dito sa ating binabasa, yung sober mind meaning yung kaisipan na maayos, kaisipan na hindi corrupted, kaisipan na walang yung parang kung ano man mga bagay na nagpapapangit or naglalagay sa kamaliang kaisipan, no? Sabi diyan yung sober mind. Let me continue. Sabi dito, because your enemy, the devil, our enemy, si Satan, kapatid, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ito ang kaaway. Ito si Satan. Wala na siyang bang inaabangan, no? Wala na siyang ibang tinitingnan sa atin dun sa mga oras na pwedeng mahina tayo. Pwedeng sa mga times na vulnerable tayo, doon siya aatake. Doon siya sasakay. In the end, ano ang kanyang goal? Sabi sa binasa natin, to devour us. Totoo yung salita ng Diyos na siya ay nagparito upang bigyan tayo ng buhay at buhay na kasiyasiya. And in that same verse, sabi niya, ang kaaway, the enemy, ay nandito upang magbigay ba ng buhay? Upang magbigay ba ng pag-asa? Upang magbigay ba ng pagpapala? Hindi Sa amin ng Panginoong Jesus, ang kaaway nagparito upang manira, mawasak, magwasak at pumatay. So ito rin yung katotohanan sa verse na ito na wala nang ibang hinahangad ang enemy kundi i-pounce ka, talunan ka, atakihin ka, sakyan ka doon sa mga moments na pwedeng nanghihina ka. Hindi lang naman to physically na parang mahina. Pero ang pinag-uusapan natin dito, in the mind. Kaya nga sabi sa verse 7, we should cast all our anxiety and we should be alert. Sabi sa unang part ng verse 8. Sabi din doon, sober mind. Because may mga tao sometimes parang, okay lang to pastor, maliit lang to, or harmless lang ito, wala tong maidudulot na masama sa akin. But then again, sabi doon, hindi sinabi sa verse 7 na i-cast lang natin yung anxiety natin kapag hindi na natin kaya.
Walang sinabi sa verse 7 na ikas natin lahat ng ating bigatin kapag bigat na tayo. Ang sabi sa verse 7, cast it all to the Lord. Sa simula pa lang, pwedeng maliit pa lang yan, pwedeng sa tingin mo, una pa lang harmless na yan, dapat nandun ka ng alerto, nandun ka na sakay sa ipan na, hindi, dapat ko itong ibigay sa Diyos. Dapat ko itong isurrender sa Lord. Dapat hindi ko ito kumbaga parang bigyan pa ng puwang, bigyan pa ng spasyo sa isipin ko because at the end of the day, kapag nakita to ng kaaway sa buhay ko, pwede niya itong gamitin, sabi doon sa binasa natin, to devour us in the end. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? Verse 9, let me continue. Sabi dito, resist Him. No, Apostle Peter is talking about the enemy. Resist the enemy. Sa mga buhay po natin, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, resist Him. No, we should resist the enemy. Minsan parang ano lang tayo hindi tayo aware na merong spiritual na battle, merong warfare in the spirit. So, hindi madalas na pagkakataon na nagiging vulnerable tayo, pwedeng yung isipan natin, pwedeng yung spiritual natin because we are not practicing to resist the enemy sa ating mga buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kaaway hindi titigil sa buhay natin. Talagang nandun siya to yung kanyang goal na sirain tayo. Kaya dapat hindi lang every Sunday tayo nagre-resist. Kundi sa bawat araw ng buhay natin, nandun yung resistance natin. Nandun yung desisyon natin to stand and to fight the enemy sa ating buhay. Sabi diyan, resist him standing firm in the faith. No? Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. So, hindi lang, pwedeng encouragement din to ni Paul na minsan ang enemy parang ina-isolate tayo na parang ikaw na lang niyang lumalaban o ikaw na lang niyang tumatayo. Pero dito yung encouragement na hindi, may mga tao na para sa Panginoon, ito rin yung kapagsubukan. Hindi ka nag-iisa. No, na may mga tao na talagang nandun din sila dahil gusto nilang panindigan yung kanilang pananampalataya sa Diyos, gusto nilang tayuan yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon na they are going doon sa same struggle, sa same situation, same suffering na pwedeng nilalakaran natin or nandun sa ating mga buhay sa ngayon. But in verse 10, let this verse encourage us. Sabi dito, and the grace or in the God of all grace who called us to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while. Yun yung verse, no? After you have suffered a little while. Naging honest si Peter na sa pagsunod natin sa Lord, sa pag-resist natin sa enemy, sa pagkakaroon natin ng kaisipan to be alert, to be sober-minded, sabi doon, to cast all anxiety sa Panginoon. Meron talagang moment na for a while, suffering. Pwedeng trouble for a while. Pwedeng may battle for a while. Pero ano ang pangako ng Diyos? After that suffering, sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, will Himself, ang Panginoon mismo, will restore us, will restore you, and make you strong, firm, and steadfast. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Ganda, no? Dito pa lang, sabi ko, pwede na tayong umuwi Because maraming pagkakataon tayo ay hindi nakaka-move forward because the problem is in our mind. What's on our mind today? Ang marami sa atin, punong-puno na ng pangako ng Diyos. Kumbaga, nandun na nakahanda na yung mga bagay na si Lord ang nag-set, but yun ang problema. Because our minds are not right. Our minds doesn't have the right stuff na galing sa Panginoon. Oftentimes, nalilin lang tayo ng kaaway. Oftentimes, sabi doon sa binasa natin sa verse 8, nagagamit niya yung mga maling bagay sa ating mga utak para hindi tayo mag-move forward sa Panginoon. Para in the end, hindi lang tayo mag-move forward, sumaling pa, kumbaga, lumayo pa tayo doon sa path na hinanda sa atin ng ating Diyos. So, tonight, or ngayong hapong ito, dito sa verses na ito, let me share with you 6 things, 6 bagay na pwedeng sa isipan natin sa hapong ito. Again, this preaching is for us to assess ourselves.
Hindi to condemn, hindi to judge us. But again, our God is so loving sa atin. Ayaw tayong mapahamak ng Diyos. Kaya sa hapong ito, talagang tinitingnan tayo ng Lord at pinapaintindi sa atin ng Lord na, anak, nandito ka sa ganitong kalagayan. Gusto ko itong bunutin. Gusto ko itong alisin dito sa ganitong klaseng kaisipan, dito sa ating mapag-uusapan sa hapong ito. Number 1, let me share to you. Number 1, yung mind, what's on our mind? Baka right now, we have the foolish mind. Foolish mind. No, hindi ko na yung papaulit sa atin, but you know what I mean. Yung foolish mind. Sa Tagalog, mangmang nakaisipan. Mangmang in the sense that, yun na nga, hindi mo na na-decipher or hindi mo na yung discernment ba, hindi mo na distinguish kung ano ba yung mga bagay sa Diyos at hindi mga bagay sa Panginoon. Kaya oftentimes, no, lito tayo. Nalilit tayo doon sa mga maling bagay because in the first place, we don't have the mind that is connected to Christ. Kaya pwede nating tignan na baka me, myself included, tayo na nandito, baka nandun tayo sa kind of mindset of foolishness. Sabi dito in Romans chapter 1 verse 28, since they thought it's foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Sabi dun sa first stanza, since they thought it is foolish to acknowledge God. Hirap, no? May mga bagay pwedeng nandito ka na sa church, pwedeng nakakapakinig ka na ng salita, pero sabi doon, no, hindi tinanggap ng mga tao, hindi inaccept ng mga tao yung wisdom, yung kabutihan, yung pangako ng Lord, yung plano ng Lord sana sa buhay natin o sa buhay nila. No, pwedeng tayo ito na kinakausap ng Lord. Ano sabi dito? Doon sa context na si Paul ay kausap niya yung mga taga-Romans. Sabi dito, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Ang hirap, no, na baka pwede natin tignan na baka nga si Lord ganito na rin sa atin. May mga pamamaraan si Lord sometimes na nandun yung kaisipan na, Lord, mahal mo kami, pero bakit ganito? Bakit ganito, Panginoon? Bakit nandun yung stanza na iniiwan or iiwan mo kami sa ganitong kaisipan? No, titignan lang din natin yung preaching last Sunday na si Lord, nandun yung kanyang yung love sa atin. Tender si Lord. Pero at the same time, He is tough. Tough meaning, gusto niya tayong mailagay sa tama. Hindi tayo bibibihin ng Lord. Hindi tayo ihihelin ng Lord because at the end of the day, alam ng Lord na mapapahamak tayo doon sa mga bagay na pwedeng ine-enjoy natin right now. Kaya pwede dito sa verse na ito, yun yung kaparaanan ng Diyos para ma-realize ng mga tao na ito na talagang mali ang hindi acknowledge si Lord. Mali ang iwaglit sa isipan yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Again, sabi doon, no, they think that it is foolish to acknowledge God. Kaya sa atin mga kapatid, sa hapong ito, wag nating tignan yung salita ng Diyos na parang palamuti. Hayaan natin na tanggapin natin ang salita ng Diyos. Namnamin natin ang salita ng Diyos dahil ang mga bagay na ito ay gamit sa ating mga buhay. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord, kapatid? Sabi dito, foolish mind is one that has failed the test with God. I remember what the Lord said, no, na if we are in Christ, we are new creation. No, if we are in Christ, may yung mga bagay na luma sa ating buhay is gone. Sabi doon, yung mga bagong bagay na galing sa Panginoon has come in our lives. Bagong puso, bagong kaisipan. But then again, as we have this relationship sa Panginoon, sabi dito sa last sentence, so, a mind which God has not approved. Hindi will ng Lord na maging foolish tayo forever. Na parang at the end of the day, nakilala mo si Lord, dapat nagkakaroon ng kamalayan, nagkakaroon tayo ng wisdom. Sa bawat araw ng buhay natin, natatransform yung ating puso, nare-renew yung ating mga kaisipan. Yun yung sinabi ni Paul that in God's presence, there is transformation of the heart and the renewal of the mind. So sa buhay natin, kapatid, hindi will ng Lord, sabi dito, hindi will ng Lord na maging foolish yung ating kaisipan. So today, let this be a reminder, pwede natin tingnan yung ating sarili, Lord, where am I right now? Am I still the same person that is foolish
to acknowledge your word, foolish to acknowledge your promise, and foolish, Panginoon, to stand on my faith to you, Panginoon. So again, no, this is a reminder for us, what is on our minds today? Naalala ko nga bigla, kahapon, mayroong preaching na, yun na nga, yung mga tao na nandun na sa foolishness. Again, sabi dun sa binasa kanina, no, let's go back to the verse, na they refuse or foolish, sabi doon, to acknowledge God sa kanilang buhay. No? Na ito yung mga tao na pag walang ginawa si Lord, may sasabihin sa Panginoon. Or pag may ginawa si Lord, again, may sasabihin ulit sa Diyos. Na again, yung mga parang reklamo. No? So talagang, sabi ko nga sa mga taong foolish na yung kaisipan, ano man ang gawin ng Diyos, kung hindi ma-renew yung isip, hindi ma-renew yung puso, never nila talagang ma-appreciate, never talagang ma-acknowledge ng mga taong nandoon sa foolishness, yung mga bagay na galing sa Panginoon. So for us, what's on our minds, mga kapatid, let's put our minds na dapat nandun tayo sa kaisipan na, Lord, transform mo ang aking isipan. Magkaroon ako ng magandang isip, Panginoon. Yung isip, O Diyos, na nakakonect sa'yo. Yung isip na nakaalis yung mga anxiety. Yung isip na nakaalis itong mga bagay na hindi magiging mabuti sa akin in the end. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Number two, anxious mind. Yung foolish mind, pwedeng, sabi ko nga these are for the unbelievers. Pero pwede rin to kahit sa mga Kristiyano because baka nga may mga tao na nagcha-church pero talagang hindi mag-grasp yung salita ng Diyos. And this second point, ito, tingin ko maraming mga Kristiyano, still, living itong anxiousness in their minds today. Sabi ko dito, an anxious mind is a distracted mind. Promise. Kung ang isipan natin is full of anxiousness, wala tayong matatapos, wala kang makukomplete, o kung meron ka mang makomplete, talagang sobra yung struggle mo. Pwedeng hindi pa to kalidad yung mga bagay na nakompleto. Because nandun ka sa anxious na kaisipan. Let's go back to the verse. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxieties. Cast all your anxieties to the Lord. Pwedeng problems mo, pwedeng troubles ng buhay, pwedeng mga bigat na dinaraanan mo sa ngayon, or pwedeng anxiety mismo. So, we should cast it all sa Panginoon because ang Diyos na ito, siya ang Diyos na merong pakialam. Sa ang Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Kaya at the end of the day, if we give it to the Lord, si Lord hindi kanya ililive hanging. Maghahanap si Lord ng kasagutan. Makikita mo sa Panginoon yung solusyon sa mga bagay na isinorender mo sa Kanya. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Daming people that is anxious, even Christians. No? Last Wednesday, kung nandito po kayo sa midweek, we talk about worship sa Panginoon. No? Yung term na, how do we worship the Lord? Hindi lang naman to yung awit na parang inawitan natin si Lord. But in many ways, pwede nating ma-worship si Lord. No? Sa buhay natin, sa mga sinasabi natin, sa testimonya natin, sa mga ginagawa natin. Doon, pwede natin mabigyan ng praise. Doon, pwede natin mabigyan ng worship si Lord. At nakwento ko nga na isa sa bagay na siguro yung social media, sobrang laki na ng nagiging parte nito sa buhay natin. Because before, wala naman social media, kaya yung thought ng isang tao, hindi mo naman yan maririnig kung hindi niya ito sasabihin physically. But with social media nowadays, kahit isulat lang niya, pwede mo na makita yung thought ng tao. At sabi ko nga, isa sa parang pet peeve. Alam niyo po ba yung pet peeve? Yung parang nakakaanoy siya para sa akin. Iba-iba naman yan. Pero for me, nakakaanoy para sa akin na in social media, ano naman yan, Facebook o namang site yan, na when a person, lalo na alam ko, Kristiyano, lalo na alam ko na kasama ko sa church and all, basta yung alam ko na Kristiyano ito, kapatid to sa Panginoon. But yung post, for example, makikita mo yung post, kawawa naman ako. Di ba yung mga gano'n na parang ang lungkot ng buhay. Di ba yung mga gano'n na post na parang, wait lang, di ba dapat sa kaisipan na nandun na si Lord, naiiba na yung ganitong klase ng linya, naiiba na yung ganitong klase ng kwentuhan. Ito naman, sabi ko, may isang parte naman sa Facebook na dito ako saludo sa mga Kristiyano, lalo na mga Kristiyano, na ganito yung post. For example,
Pwede, nandun yung battle. Doon sa post niya, oo, ang laki ng battle. Oo, ang laki ng mga pinagdaraanan. Oo, ang laki ng mga ang daming mga sitwasyon in my life today. Pero hindi natapos dun eh. Nandun sa huling line ng pwedeng post niya na, but still, magtitiwala ako sa Panginoon. But still, mananampalataya ako sa aking Diyos. But still, hindi ako mapapagod na magpuri. Hindi ako mapapagod na magsamba sa Panginoon because hahawak ako sa pangako niya sa buhay ko. Na sige, palakpakan mo si Lord. Ayun, pwede na yun. Di ba? May mga taong gano'n na parang mapapareact ka talaga because the truth, pwede naman, nandun yung battle. The truth, pwede naman, nandun yung sitwasyon, nandun yung circumstansa sa kanyang buhay, pero hindi yun ang nakapaghihinder sa kanya na magtiwala pa rin sa Panginoon. Hindi yun naghihinder sa kanya na manampalataya sa Diyos. Hindi yun naghihinder sa kanya na magkaroon ng pag-asa na galing sa ating Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. So, eto yung mga tao na yes, nandun sila sa pinagdaraanan, pero hindi yun ang nagiging dahilan para matinag sila. But with the people na sabi ko nga, anxious, promise, konting trouble lang, lagpak agad. Konting trouble, iba agad ng mood, iba agad ng emosyon, iba agad ng reaction. But then again, sabi dito sa binasa natin, hayaan natin ibigay natin sa Diyos. Surrender natin sa Panginoon dahil dun nga, yung sinabi ko kanina, may mga tao na ganito yung heart, sinusurrender nila lahat sa Panginoon at sa huli, kahit nandun pa rin sila in the midst of trouble, nararamdaman nila yung paghawak ng Diyos. Nararamdaman nila yung comfort ng Lord. Nararamdaman nila na kahit nandun sila sa trouble, nandun yung kalakasan, pinapalakas sila ng Panginoon sa mga sitwasyon na yun. Sige, palakpakan mo si Lord. So what's on our mind? No, yung anxious mind. The Lord wants us, sabi nga sa verse 2, cast it all to Him because He truly cares for us. Number 3, or before we go to the third point, sabi dito, our minds should not be filled with doubt, but it should be filled with trust. No? Minsan, eto hindi, sabi ko nga kanina, parang harmless lang naman. Harmless lang naman sometimes to doubt. Harmless na parang, di ba, ito yung kaisipan na parang, okay lang naman mag-doubt. Minsan, okay lang naman parang, alam mo yun, yung doubt, maglinger sa kaisipan. Pero as we read the verse, wag natin i-allow na parang a tiny bit na mga bagay na ito ay nandun sa ating kaisipan. Because the enemy, sabi doon, makakita siya ng moment na pwede kanyang sakyan, makakita siya ng butas sa buhay mo, sabi doon, no, hindi siya magdadalawang isip to jump. Hindi siya magdadalawang isip na sakyan niyang mga bagay na yan. At ang kanyang goal sa huli, masira ka sa Panginoon. Mawasak ka sa relasyon mo sa Panginoon. Malayo ka sa mga bagay na inihanda sa iyo ng ating Diyos. So again, anxious mind, is it on our minds tonight? We should fight that. We should rebuke that. No, we should repel that sa ating mga kaisipan. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord, kapatid? Number 3. Kanina, foolish. Kanina, yung kaisipan ng anxious. Number 3, carnal mind. Ito medyo, mando na yan. Medyo malala na ito. Pero sige, tingnan natin kung ano ba yung pag-asa na meron pa rin sa Diyos. Kahit nandun na tayo, pwedeng tayo ito na kinakausap ng Lord na right now, nandun tayo sa carnal na mind. Carnal o sa ibang salin, yung fleshly na kaisipan. Wala na yung spirit ng Diyos. Puro sarili. Gusto ng flesh mo. Baka ito na yung kaisipan na kung nasaan, nando na tayo. Wala nang Diyos sa ating mga kaisipan. Sabi ko dito, in 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 3, Tagalog ito because nung binasa ko sa English, okay lang naman, no? English dapat ilalagay ko dyan. Pero nung nabasa ko yung Tagalog, parang ako yung kinakausap ng Lord. Parang nandun kumbaga, yung talim ng salita ng Diyos na I believe na makapagbabago sa buhay natin. Sabi dito in verse 1, no? But before I read that, sabi dito, sulat ito ni Paul para sa mga lingkod ng Diyos. So hindi ito sulat ni Paul para sa mga unbeliever, sa mga hindi pa nakakilala sa Lord. No, sulat ito ni Paul at that time sa mga taong nasa church. Sulat ito ni Paul sa mga taong naglilingkod na sa Panginoon.
So tignan natin, baka nga, yun eh. Kaya sabi ko, Lord, ano ba to? Kami ba itong kinakausap mo? Because itong stanza na ito, baka tayo itong kinakausap ng Lord. So let me read to you verse 1. Sabi dito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Sabi dito, noon, yung context noon, sabi niya sa kanyang mga kausap, hindi ko kayo makausap noon bilang mga tao na ginagabayan ng Holy Spirit. Sabi dito, kundi bilang mga taong makamundo. Ouch. No? Matindi, mabigat. Sa ibang Tagalog, hindi yan ang ginamit. Pero dito ang salita ng Diyos, makamundo. Medyo may diin yung salita. Sabi dito, kung bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. So before I continue, sabi diyan, noon, sabi niya sa kanyang mga kausap, hindi ko kayong makausap na kumbaga nasa inyo ang banal na Espiritu. Kasi yun na nga, pwedeng yung makausap niyo before, ito ay mga taong unbeliever pa, o ito yung mga tao na kaka-convert lang, mga bagong Kristiyano. So kung pwede natin tignan, baby Christian pa, no? Bago pa lang sa Panginoon at that time. Sabi dito in verse 2, ang mga ipinangaral ko sa inyo'y mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalim na pangaral. So again, make sense because before, bago pa lang sila. So kumbaga, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 from the start, pahirap ng pahirap. Kaya sabi ni Paul, sa mga unang pagkakataon, simpleng aral lang ang itinuturo ko sa inyo. Pero ito ang catch. At kahit ngayon, minsan ganun, no? Noon pwede pa Parang noon pwede pa nating tignan na okay lang yan kasi parang bago pa lang to sa Panginoon. Pero kahit ngayon, sabi na ni Paul, at kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. Baka ito yung problem sa atin mga kapatid na until or kahit ngayon, tagal na natin sa Lord, pwedeng 5 years na tayo sa Lord, 10 years na tayo sa Lord, 15, 20 years na tayo sa Lord, pero nandun pa rin tayo sa kaisipan na hindi tayo lumalago, hindi nagkakaroon ng transformation sa ating buhay. Sabi dito sa next slide, eto, verse 3, dahil makumundo pa rin tayo. No, tayo, in-include ko yung sarili ko. Yun na nga, pwede yung dahilan na bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo lumalago? Bakit hanggang ngayon yung kaisipan natin katulad pa rin ng dati, hindi tumaas, hindi lumalim yung ating pagkakakilala sa Diyos? Na dati, may mga pagsubok, nabubuwal ka ng sitwasyon, pero until now pa rin ba na may mga sitwasyon, pwedeng same situation, same pa rin na nabubuwal pa rin tayo? Yun na yung problema, kapatid, sabi ni Paul. At kahit ngayon, ganito pa rin yung kalagayan ninyo, sabi niya sa kausap niya sa Corinthians. Dahil makapundo pa rin tayo. So, in our context today, baka tayo itong kinakausap ng Lord. Sabi dito, nag-iinggitan tayo at nag-aaway-away. Makita nyo, lingkod ng Diyos. Pwedeng magkakasama yan sa community. Pwedeng magkakasama yan sa church. But the problem is, walang naging paglago, walang naging pagbabago sa isip at puso, kaya nandun pa rin yung inggitan, nandun pa rin yung pag-aaway-away, nandun pa rin yung discord. Hindi sila united. Walang isang puso, walang isang isip na nandun nakatutok or nakakonect sa Panginoon. Ano sabi dito? Hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin tayo at namumuhay ayon sa laman. So makita mo doon sa sinabi doon na namumuhay ayon sa laman. That if we are living still, nandun tayo sa carnal na kaisipan, hindi man sa parehong effect nito, hindi magagandang bagay yung ating magiging resulta. Pwedeng in this context, the church o yung mga lingkod ng Diyos, nag-aaway-away. Pwedeng yung mga nagkakaroon ng inggitan and all these things. Pero sa buhay natin, kapatid, kapag nandun tayo sa karnal na kaisipan, pwede natin ito tignan na walang maidudulot ng mabuti sa ating buhay.
Kaya si Lord, He is reminding us na to be alert, to have a sober mind. And kung meron man mga bagay in our minds right now na parang pwedeng anxiety and all, to cast it all, to submit it, to surrender it sa Panginoon. Because at the end of the day, if we surrender it sa Panginoon, He is the God that truly cares sa buhay natin. And as we put Him first in our lives, as we walk with Him, sabi doon, pwedeng for a while we will suffer, pero at the end of the day, there will come a time, sabi doon sa binasa natin, that the Lord Himself will restore us. Sabi doon, will make us strong, firm, and steadfast sa Kanya. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. So, again, no, sabi ko kanina, pwedeng maayos ang puso natin right now. But the problem is, kapag corrupted na yung isip natin, maraming magiging mali, maraming magiging palpak kung hindi natin to aayusin sa hapong ito. Sabi ko dito, and that battle is going to fought over the mind. No? Anong battle ba yan? Next slide mo, kapatid. And that battle is going to fought over the mind. Sa kaisipan yan, sa isip yung battle na yan. Anong battle yan, pastor? The way you think, the way you feel, the way you reason, and your will. Yung mga will na ginagawa, mga desisyon na ginagawa natin. These are the prizes. Ito kumbaga yung trophy sa kaisipan mo na nag-aaway yung both flesh at nag-aaway yung both spirit. Flesh and spirit. Ito yung gusto nilang i-take over sa ating kaisipan. Yung kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo ngayon yung feelings natin, yung reasoning natin, at yung will natin. So makita natin, no, deeper understanding tayo na, ay hindi lang pala parang church lang and all. May battle na nagtitake place sa isipan ng mga mananampalataya. Na kapag hindi na tayo naging alert, hindi natin binantayan, verse 9 sa 1 Peter, hindi tayo nag-resist sa enemy, oftentimes mabubuwal tayo. Oftentimes, flesh ang magraran sa ating kaisipan. At alam natin, if the flesh runs the mind, promise, magiging gateway yan sa enemy, dun sa binasa natin, to devour us in the end. To make our lives miserable, to destroy us. Sabi doon, to steal sa mga bagay na inihinda sa atin ng Lord, pero ninakaw ng enemy. At in the end, mawasak yung buhay natin. Mawasak yung plano na maganda, plano na mainam na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. So, etong tatlong bagay na ito, tinatawag ko po si Jillian. Etong bagay na ito, 3 things to na pwede natin tignan sa hapong ito, but I still have 3 things na sana, ito yung laman ng isipan natin, o kung hindi man, ito yung desire natin, na Lord, starting tonight, starting this afternoon, ito yung maging kaisipan ko bilang anak mo, bilang mananampalataya mo at taong nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Number 4, sabi dyan, a willing mind. Pwede ba sabihin po natin sa katabi natin, willing mind. Willing mind. Sabi dito in 1 Chronicles chapter 28 verse 9, as for you, my son Solomon, si David po itong nagsasalita. David bilang tatay sa kanyang anak na si Solomon. Ang sabi niya dito, know the God of your father. Kilanlanin mo ang Diyos ko bilang si David ang nagsasalita sa kanyang anak. Bilang iyong tatay, kilanlanin mo ang Diyos na meron ako in my life. Sabi dito, and serve Him with a loyal heart. Pinag-usapan natin last time. Yung pusong hindi natitinag. Pwedeng si Lord, nandun siya sa time na tinuturuan niya tayo. Pwedeng nandun si Lord sa time na binabless tayo. Pero sabi niya, sabi dito ni David sa kanyang anak, serve Him with a loyal heart. Hindi ka natitinag. Nandun ka man sa testing, doon ka man sa troubles, doon ka man sa pain mo, doon ka man sa circumstances mo, o sa kabilang banda, doon ka sa tagumpay, doon ka sa harvest mo, doon ka sa blessings mo, sa buhay mo, you still have a loyal heart sa ating Diyos. Sabi dito, serve Him with a loyal heart, sabi dito, and with a willing mind. Willing mind. Sabi ko nga, si David, tingin ko ito lang yung sikreto niya sa Panginoon eh. Ito yung sikreto niya kung bakit ganun na lamang sa dinala ng Diyos doon sa bagay na talagang kilala natin si David. Sino ba si David? Shepherd boy, pero sobra-sobra yung
platform na kung saan inilagay siya ng Diyos. Hari ka ng Israel, you slayed the giant, you defeated nations. Doon nilagay si David at pinapasa niya sa kanyang anak yung kanyang naging experience. Sabi ko nga, hindi to kwentong barbero, hindi to kwentong parang nobela lang ni David sa kanyang anak. No, this is David's experience with the Lord. Sabi niya sa kanyang anak, ito lang ang sikreto, kilanlanin mo ang Diyos ko, anak. Sabi dito, serve Him. Just serve Him with a loyal heart and with a willing mind. Tingnan natin yung story ni David. Hindi naman siya laging ups eh. Nandun siya sa time na gusto siyang patayin ni Saul. Di ba? Ano yun? Low point of a life sa buhay ni David. Hinahabol siya ni Saul. Di ba? Yung moment na, ano ba yung moment? Yung kay Bathsheba. Diba? Yung moment din, low point yun, na moment kay David. Yung kanyang anak na namatay because of, yun na nga, kay Bathsheba, yung anak nila namatay. Tapos, yung medyo matanda na siya, yung isa niyang anak, gustong kunin yung trono niya. So, siya ay napuwersang umalis sa kanyang kaharian, pumunta siya sa isang lugar na hindi maayos. So, ang daming naging trouble ni David. Hindi lang siya yung parang, David, the giant slayer. David, the king. Hindi. Dami din yung mga pinagdaanan. Pero ito yung kanyang sikreto. Ito yung pwede nating tignan sa hapon na ito. Nasa anumang pagsubok, anuman ang sitwasyon na meron si David, nanatili siyang loyal sa Diyos. At nanatili siyang naging willing yung kanyang isip. Na Lord, ito ba yung plano mo sa akin? Lord, dito mo ba ako dinadala? Lord, ito ba yung papupuntahan ko? Lord, ito ba yung kaparaanan mo para sa mga plano mo in my life? I will be willing, Panginoon. Sige, pwede palakpakan mo si Lord dyan. I would just want to share dalawang story yan. No? First story, yung life ko, sa buhay ko. Sabi ko nga sa Lord, bakit ganun? Diba? Nag-aral ako, hindi naman, kumbaga parang hindi naman madali yung pwedeng pinagdaanan ko sa pag-aaral ko. Nag-aaral ako Manila, layo, araw-araw, 5 taon. Plus board. Sabi mo na, 7 years akong nandun, balik-balik, Manila, Bulacan. And hindi naman din biro, tuition free that time. So, hindi naman kami ganun kayaman talaga na parang barya-barya lang yung mga, alam mo yun? Hindi eh. Nandun yung battle. And yung course, engineering, hindi naman madali. Na parang, okay lang yan, daadaanan mo lang. Hindi, nandun talaga yung battle sa pag-aaral ko that time. And sabi ko nga, ang dami kong plano eh. Nung mga oras na yun, dami kong plano. Lord, ito gagawin ko. Pagka-graduate ko, ito gagawin ko. Naalala ko yung ultimate goal ko, gusto kong magbarko. Kaya ako kumuha ng ECE dahil may nakilala ko, ECE siya sa barko. So parang yun yung dream job ko. Gusto kong maging seaman, gusto kong magbarko. Kaya ako kumuha ng course na to. Pero as I walk sa mga bagay sa Panginoon, nararamdaman ko na unti-unting binabago ng Lord yung path ko. Unti-unti binabago ni Lord yung pwedeng kaisipan ko. Naalala ko yung post ko, Proverbs 16 verse 9, na sinulat ni Solomon, anak ni David. Sabi doon, we can make our plans. Pwedeng nandun, nakaredy na yung plan sa isipan mo. Pero sabi ni Solomon, but the Lord determines our steps. At the end of the day, kung meron tayong willing na puso, sige Lord, ito yung plano ko. Gusto kong magbarko. In my case, gusto kong magbarko, gusto kong gawin to, gusto kong mag-ipon ng ganito, gusto kong maranasan yan. Pero nararamdaman ko, nilalagay ako ng Diyos sa ibang path. Dito, sa kinatatayuan ko. Pwedeng mahirap, pwedeng parang, Lord, hindi ito yung iniisip ko. Hindi ito yung una kong pinlano. Pero kung may willing tayo na puso, sabi nga dito ni David, huwag ka mag-alala. Ang Diyos, at the end of the day, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Kung yung plano niya sa buhay mo, ayaw mo magtiwala ka sa Lord dahil wala nang ibang nais si Lord sa buhay mo, kundi ilagay ka sa mainam na kalagayan. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. So, hayaan mo na maging willing tayo sa Lord. Lord, I will be willing. Ano ba yung nais mo? Pwedeng may plano tayo. Pwedeng may mga desisyon tayo.
Pero hayaan mo ikonsulta mo sa Lord. At si Lord in the end, sabi nga doon wala nang ibang nais si Lord kundi mapunta ka sa magandang kalagayan. As you cast all sa Kanya, ibigay mo sa Kanya yung mga bagay-bagay in your life. Huwag ka mag-alala kung ano man ang magiging reply sa'yo ng Lord, response sa'yo ng Panginoon, nandun yung puso na ang Diyos ay tunay na nagmamalasakit sa'yo. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Meron pa akong isang kausap, last Thursday ata, na yun na nga, ganda lang nung usap namin kasi makita mo na meron mga sitwasyon sa buhay niya, pero still, nandun yung kanyang fight sa Panginoon. Yun yung sabi ko sa post, na sometimes magpo-post tayo na parang, alam mo yun, open, yung kumbaga, kulang Oo, may pagsubok. O ano ngayon, may pagsubok. Nasa ng Diyos. Pero yung kausap ko last Thursday, pwedeng nandun yung pagsubok, inakwento niya, pero sabi nga niya, nandun ang Diyos. Magtitiwala ako sa Diyos. Mananampalataya ako sa Diyos. Kakapit ako sa Panginoon na sa hirap man o ginhawa, magtitiwala ako sa Panginoon na ito. Naalala ko yung kinote niya na kwento sa Daniel. Oo nga, naalala ko yung Daniel na kwento. Yung kay Shadrach, Meshach, Abednego. Yung tatlo na tao ng Diyos na tumayo sa Panginoon. Sobrang persecution that time. Gusto ng hari yung hari that time na i-abolish ang Diyos. So, yung mga tao na sumasamba sa Diyos at that time, pinapatay. Pinapatay sila, but not to these three people. Tinayuan nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. To the point na, doon na sila, ang kanilang judgment sa kanilang hari, sunugin sila doon sa pugon. Masunog kayo dyan. Ayaw niyong i-renounce si Lord sa buhay niyo o masunog kayo dyan sa pugon na yan. Pero ano yung panalangin ng, oftentimes, kapag naririnig natin yung story na yon, nandun na tayo sa ending na niligtas sila ng Diyos. O maganda naman, niligtas sila ng Diyos. Pero alam niyo ba yung response ng tatlong tao bago sila pumasok doon? Sabi ng tatlong tao, sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, yung kanilang panalangin at cry out sa Lord, sige Lord, kung pinaparaphrase ko na lang po, sabi doon, sige Lord, kung ililigtas mo kami sa apoy na ito, pupurihin ka namin, O Diyos. Sasambahin ka namin sa aming buhay. Magpapatuloy kami sa iyo, Panginoon. Magtitiwala pa kami sa iyo even more, O God. Pero ano sabi nila? Pero Lord, kahit hindi mo kami iligtas dito, kahit masunog kami, Panginoon, sa pagpasok namin sa pugon na ito, Lord, hindi magbabago yung pananampalataya namin sa iyo. Hindi magbabago yung pagtitiwala namin sa iyo, O Diyos. Pupurihin ka namin, Panginoon. Sasambahin ka namin, Panginoon. Itataas ka namin still sa aming mga buhay. Ito yung mga puso na hinahanap ng Diyos, mga kapatid. Willing tayo. Willing tayo na, sige Lord, ito ba yung proseso? Ito ba yung kaparaanan mo, Panginoon? Ito ba yung path mo para sa akin, O Diyos? Hindi na ako magmamatigas, Panginoon. Sige Lord, let your will be done sa buhay ko, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Huwag ka mag-alala. Ito ang pangako ng Diyos. For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. Oh. Alam ni Lord yung kaisipan natin. Kapag nandun tayo sa maayos na kaisipan, sinabi ko kanina, magtitiwala talaga tayo sa Lord. Alam ni Lord yan. Nakikita ng Diyos yan, mga kapatid. Sabi dito, if you seek Him, if you seek the Lord in your lives today, He will be found by you. Makikita mo si Lord. Makikita mo yung pabor. Makikita mo si Lord na gumagawa sa buhay mo. Mararamdaman mo yung paggalaw ni Lord in your life. Mararanasan mo yung mga bagay na pabor galing sa Panginoon. He will be found by you. Mapapasigaw ka na lang ng thank you, Lord. Salamat, Lord, at sumunod ako sa iyo. Salamat, Lord, at naging willing yung puso ko. Salamat, Lord, at naging loyal yung heart ko. Naging willing yung kaisipan ko, Panginoon. Because nakikita ko na, Panginoon, yung mga bagay na, Lord, pinanghawakan ko sa iyo. Ganda, no? But if you forsake Him, ito yung kabaliktaran. If we forsake the Lord, anong sabi ni David sa kanyang anak? He will cast you off forever. Bigat kung titignan natin. Pero dito natin ngayon makukuha na walang mangyayari sa buhay ng isang mananampalataya kung wala ang Diyos sa kanyang isip. Kung walang hindi say, o pwedeng say na nga, dahil ayaw mo na ilitang ng Lord. Minsan parang si Lord ay ano lang natin parang abogado lang natin.
Sa huli, tayo pa rin yung nagdidesisyon eh. O sige Lord, narinig kita, pero ito pa rin yung gusto ko. Pero hindi eh. Ang gusto ni Lord sa atin na, sige Lord, ayan ba ang nais mo? Sige Lord, yan ang gagawin ko. Yan ang lalakaran ko. Yan ang tatayuan ko. Lord, magtitiwala ko sa mga bagay na sinabi mo sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. We should be willing mind. Willing mind. Number 5, last 2. A ready mind. Pwede bang pakisabi sa katabi mo ninyo, ready mind. Hindi lang willing, ready. Maraming mga tao pwedeng willing sila, pero hindi sila handa. 3 stories in the Bible that talks about not having a ready mind. Naalala ko si Jesus. May tao siyang kausap. Sabi niya doon sa kausap niya, sige na, follow me. Maging disciple kita. Pero ang sabi ng tao, Lord, willing naman ako eh. Kaso, ilibing ko muna yung tatay ko. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Let the dead bury the dead. Ano yung pwede natin tignan sa story na yun? Sometimes, si Lord, inaanyayahan na tayo eh. Pero ano ang problema kung bakit hindi tayo sumusunod sa Diyos? Because, ang dami nating rason sa Panginoon. Pwedeng willing tayo, pero, Lord, pwede ba susunod na lang? Pwede ba susunod na lang? Kasi ito, meron pa akong mga iniisip, meron pa akong mga alalahanin, meron pa mga laman tong kaisipan ko, Panginoon. Kaya sakto yung verse eh. Sakto yung 1 Peter, cast all your anxieties to Him. Bakit? Because siya ang Diyos na kapag pinagkatiwalaan mo siya ng buhay mo, huwag kang mag-alala. Yung mga bagay na parang problema mo, yung mga bagay na parang yung mga anxiety mo na yan in your life right now, si Lord din ang magiging solusyon sa mga bagay na yan. Huwag kang mag-alala. But first, tinitignan tayo ng Diyos na anak, tinatawag kita. Willing ka ba? Tinatawag kita. Or may mga bagay na si Lord, alam mong inuudyok sa isipan natin, sa puso natin today. Ready ba tayo? Ready ba tayo? Willing ba tayo? And ready ba tayo sa mga bagay na yan? Sabi ko dito, we need not only be willing, but ready. Hindi lang tayo maging willing, but we should be ready. We need to be ready to respond to the call of the Lord. Sige, pwede mong palakpakan mo si Lord dyan. Lastly, ito, one mind. Isang kaisipan. One mind with Christ. Maraming pagkakataon, sabi ko kanina, si Lord ginagawa lang nating abogado. Alam mo yun, abogado na parang, ito yung thoughts ng Lord, tapos hihimayin natin, pero at the end of the day, parang yung decision mo ayoko na lang. Mas okay itong iniisip ko. Pero hindi eh. We should have yung one mind na ando ng Diyos. At hindi lang ando ng Diyos, siya ang naglilid sa buhay natin. Sabi dito, yung verse in Romans 15:6, so that with one mind and one voice, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. With one mind, with one voice. Sabi dito, mabibigyan mo ng kapurihan, kaluguran, ang ating Diyos Ama. Sabi doon, dapat yun yung ating kaisipan. Wala tayong ibang nais. Sabi ko dyan, next slide. We should be of one mind. That we should all have one goal. Ano yung goal na yan? And that goal is to bring glory to God. Nothing else. I will bring glory to you, God. Hindi yan sa sitwasyon, hindi yan sa pagkakataon, hindi yan sa panahon. May mga panahon na nandun ka sa tagumpay ng buhay, wag mawala to sa'yo. Na Lord, kahit nandito ako sa blessings, nandito ako na-enjoy ko yung pagpapala na galing sa'yo, sige Lord, hayaan mo yung buhay ko mag-bring ng glory sa'yo. Or kahit nandun ka sa kapagsubukan, nandun ka sa troubles, nandun ka sa battles, nandun ka sa mga sitwasyon, hindi ka matitinag, nandun pa rin sa puso mo na Lord, kahit nandito ako, Panginoon, nawa, mabigyan kita ng kaluguran sa bagay na ito, Panginoon. Mabigyan kita ng kaluguran, Panginoon, in all times. At all times. In all situations, Panginoon, sa aking buhay. Again, we should be of one mind. A mind that is connected
with Christ. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Last verse for tonight. Sabi dito, Romans 12:16. Naalala ko yung commandment ni Jesus. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Sabi doon, the second commandment is to love your neighbors as yourself. Ano sabi sa verse ng Romans 12:16? Be of the same mind toward one another. Be of that same mind. If yung mind natin nakakonect sa Lord, siya na nagli-lead sa ating kaisipan. Pwede yung mga pangit na kaisipan, pwede yung mga anxious mind na yan, o pwede yung mga negative na thoughts na yan. Sabi doon, no, kung binabago yun ng Diyos in your life, hayaan mo ma-extend mo yan kahit sa mga tao sa paligid mo. Diba? Yung peace na galing sa Diyos, yung love na galing sa Diyos, yung mercy na galing sa Panginoon, hayaan mo kahit sa mga tao sa paligid mo, ma-extend mo yan sa kanila. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Sa Diyos, Lord, ano bang nais mo? Pwedeng kung ako ito, Panginoon, pwedeng magalit ako. Kung ako ito, Panginoon, pwedeng gumanti ako, O Diyos. Pero ikaw, Lord, ano bang nais mo? Ano bang tamang kaisipan, Panginoon, na, Lord, galing sa'yo para sa mga bagay na ito? Sabi dito, kapatid, a sober mind is one that seeks after God. Balik tayo sa verse kanina. Be alert and sober mind. A sober mind is the one that seeks after God. Sinisik mo ang Diyos. Sabi nga ni Pastor last Sunday, or ako ata yun nung midweek, na si Lord pwede mo i-worship, hindi lang naman sa church. Kahit nagda-drive ka, kahit naghugas ka ng plato, kahit nagwawalis ka ng bahay mo, o kahit nandun ka sa desk mo sa opisina, kahit nandun ka sa silya mo sa eskwelahan, pwede mo naman kausapin si Lord eh. Pwede mo naman i-desire si Lord sa buhay mo. Nandun yung ingredient na, ano mo yun, parang time and time again, parang nandun yung pagtawag mo sa Lord. Lord, anong nais mo dito, Lord? Lord, anong pinahihiwatig mo dito? Lord, anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Lord, nandun ka, nakakonek ka sa Panginoon. Again, a sober mind is one that seeks after God. One that is not easily moved away. Hindi siya natitinag. Yung term na natitisod, hindi siya agad-agad natitisod. Kasi nandun siya nakakonek sa Diyos eh. Hindi siya natitinag ng mga sitwasyon, hindi siya nakadepende diyan, kaya hindi siya namumove agad. Hindi siya nabubuwal, basta-basta nabubuwal. One that is not easily moved away from God. A sober-minded Christian is one who thinks in terms of God. Yun yung kaisipan. Not the terms of man, but the terms of God. And how each one of his or her actions will affect their relationship with God. Yun yung perfect na term. Sa bawat desisyon, sa bawat paggalaw, sa bawat transaksyon, nandun sa ating kaisipan na, Lord, makaka-apekto ba ito sa relasyon ko sa iyo? Makaka-apekto ba ito sa future ko sa iyo, Panginoon? Makaka-apekto ba ito sa destiny na inihanda mo sa buhay ko? Ano to? Isang chat? Ano to? Isang gabi? Ano to? Isang oras lang? Pero ano magiging apekto nito sa akin? Relasyon ko sa Panginoon? No way! Dahil parang pinagbigyan ko tong pangit na laman sa isipan ko? No way! Get out, Satan. Sabi doon, no, resist the enemy. Resist his thoughts. Resist yung mga bagay na pwedeng tinatanim niya sa buhay natin, pero hindi natin to nire-rebuke in our lives. Again, sabi doon, no, a sober-minded Christian, sabi dito, nandun sa kanyang kaisipan, na sa mga action na gagawin niya, may magiging apekto ba to sa relasyon ko sa Diyos? At kung pwede mong tignan na maliit lang yan, pero alam mo, makaka-apekto yan in the end sa relasyon mo sa Diyos, surrender ko to sa iyo, Lord. Tapong ko to sa buhay ko. Ibigay ko to sa iyo, Panginoon, dahil, Lord, hindi ito magiging mainam sa buhay ko, Diyos. Sige, pwede palakpakan mo si Lord, kapatid. Last 2 slides. Tinatawag ko po the worship team. Let us give
God the place in our minds. Bigyan natin ng puwang si Lord sa ating kaisipan. Hindi nga lang puwang eh. Parang tingin ko yung word na puwang, parang pinagdadamot pa natin yung buong buhay natin sa Diyos. Hindi. Kung merong mga salita, bigyan natin yung buong kaisipan natin sa Lord. Bigyan natin yung buong buhay natin sa Lord. Let's give God, sabi dito, the place. Not just a place, the place. At kung titignan natin, ano ba yung place na yan? Yung buong buhay mo, yung buong isip mo, ibigay mo yun sa Diyos. Sabi dito, that Christ gave to the Father. Alam niyo si Christ, si Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, makita mo talaga yung submission niya sa Ama. Last week ba yun? Yung preaching na sobrang bigat nung kasalanan dala-dala ni Kristo. Kaya ano sabi niya sa Ama? Ama, pwede bang ipasa mo na lang tong cup? Parang hindi ko to kayang i-bear. Hindi dahil takot siya sa krus. Hindi dahil takot siya mapalo and all. Dahil hindi mga bagay sa Diyos. Diyos ka tapos ikaw ang lalagay ng kasalanan. Parang hindi bagay. Diyos na walang sala pero nilagyan ng sala ng dahil sa mga kalokohan natin. Pero yun si Lord eh. Ano sabi niya sa Ang sabi niya sa Diyos Ama? But Lord, if this is your will sa buhay ko, let your will be done, Father. Yun din sa buhay natin. Si Jesus, binigyan niya ng puwang si Lord. Binigyan niya ng kalayaan si Lord na, Lord, willing ako. Kung ito ang kaparaanan upang ma-redeem ang tao, upang maligtas ang tao, sige Lord, o sige Father, I will do it. I will do it, Lord. Sa atin, ganun din. Na may mga bagay na, oo, may bubunutin sa atin, medyo makakaramdam tayo ng sakit. Sabi doon sa verse na binasa natin, may suffering for a little while, pero huwag ka mag-alala. Kapag binigyan mo ng puwang si Lord sa kaisipan mo, kapatid, in the end, sobra-sobra naman pwedeng ibalik sa'yo ng Diyos. Sabi doon, no, He will restore your strength. He will restore, sabi doon, yung steadfast. At yung i-restore niya, magiging firm ka ulit. Tatayo ka muli. Stronger than ever. Sige, patapakan mo si Lord, kapatid. Last point, or last slide. Our whole life needs to consist of us striving through the power of God to have the mind of Christ, a mind that is willing, a mind that is ready, a mind that is one with God, that is sober and sound. 5. Hirap, no? Pwede mo sabihin, dami naman ito, Lord. Nakaka-overwhelm. Ulitin ko, willing, ready, one with God, sober, sound mind. Pero huwag kang mag-alala. As you put the Lord sa buhay mo, as you cast all anxiety, as you give all sa Panginoon, your mind, your life today, yun naman ang katotohanan. Hindi siya madali. Meron ka talagang pagdadaanan talaga. Pero huwag kang mag-alala. Sa mga bagay na yan, sa Diyos na meron tayo, kapatid, all things are possible. Kaya niyang baguhin ang puso natin. Kaya niyang baguhin ang ating kaisipan. Kaya niya tayong lagyan ng bag. Kaya niyang tanggalin yung mga pangit doon sa kaisipan natin at lagyan nito ng mga bagay na galing sa Kanya. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Tayo po tayo sa hapong ito. And as we close this preaching, pwede bang pikit po natin yung ating mga mata? Taas natin yung ating kamay sa Panginoon. At sige, pwede sa pagkakataon na ito, ikaw naman, yung response mo sa mensahe ng Diyos. Si Lord, tinitignan po tayo sa hapong ito. What's on your mind, anak? Ano yung laman ng isipan mo? Pwede bang isubmit mo yan sa akin? Pwede bang isurrender natin yan sa Panginoon sa hapong ito? I believe ang Lord kinakausap ang bawat isa sa atin. And pwede right now, may mga laman sa isipan natin na gustong ayusin ng Lord. May mga bagay in our minds na gustong linisin ng Diyos, na gustong palitan ng Diyos ng mga bagay na bago galing sa Kanya. And sige, this time, give it to the Lord. Cast it all sa Panginoon. Submit it to Him. Huwag kang mag-alala sa ang Diyos na nagmamahal. Sa ang Diyos na truly cares. He truly cares for us.
sa ang Diyos na may kalinga sa bawat isa sa atin. Sige, marinig ka ng Panginoon that, Lord, I submit this to you. I submit my mind. I submit my heart to you, Panginoon. I surrender it all. Lord, ninisin mo ang isip ko. Lord, baguhin mo ang mindset ko, Panginoon. Hayaan mo maging willing ako, Panginoon. Hayaan mo maging sober ako, Panginoon. Hayaan mo maging ready ako, Panginoon. Hayaan mo ang kaisipan ko ay, Lord, nakatune sa'yo, Panginoon. Nang sa gayon, O Diyos, God, makita ko ang pabor mo. Minsan, kapatid, kaya hindi na natin nakikita yung pabor ng Diyos. Dahil baka nga, nato na tayo sa kaisipan na hindi na natin na-acknowledge si Lord. Kaya wala kang makitang pabor. But right now, the Lord is saying to us, if you want that favor in your life, change your mind. Change your mind today. Transform your mind. Have a mind that is willing to learn sa Panginoon. Have a mind that is willing to be taught sa Panginoon. Have a mind na willing mag-submit sa Panginoon, na ready sa mga bagay na binababa ng Diyos. That is one with Christ. Sige, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. And as we sing this song, hayaan mo na, Lord, worthy ka lang. Worthy ka, Panginoon. Karapat-dapat ka lang, O Diyos, na pagpanampalatayaan. O Lord, pagtiwalaanan ng buhay kong ito, O Diyos. Karapat-dapat ka, O Panginoon. Karapat-dapat ka, O Diyos. Sige po, kapatid, manatiling nakataas yung ating kamay. Hallelujah. Yes, Lord. Worthy ka, Panginoon. Worthy ka, Panginoon. Hallelujah. Come on, we sing. Worthy is your name. You deserve. Come on, you sing to the Lord. God, you're worthy. Worthy is your name. You are worthy, Lord. Hallelujah. Worthy is your name. We say, worthy is your name, Jesus. Hallelujah, Lord. You deserve. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Tell the Lord He's worthy. You deserve it, Lord. Be exalted now in the heaven. As your glory fills this place, you alone deserve. You're the name. Yes, oh God, we exalted now in the heaven. As your glory fill this place, Panginoon. Fill your people, oh God. One more time, be exalted now. Yes, Lord. You alone. You're the name. Be exalted now. As your glory. You alone deserve our praise. You're the name. We say, worthy is your name. Jesus. Come on. Come on. Worthy ang Panginoon, kapatid. Worthy is your name. Jesus. Yes, oh God, you deserve. You deserve it, Lord. Worthy God, worthy is your name, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat sa hapon na ito, Diyos. Salamat, Lord, dahil kinakausap mo lang talaga kami, Panginoon. Ganito ka ka-concern, Panginoon. Ganito mo kami kamahal, O Diyos. Na ikaw itong Diyos na ayaw kaming mapahamak. Sa maraming pagkakataon, O Diyos,
yung aming kaisipan ang nag-uudyok sa amin na Lord, lumayo sa'yo. Yung kaisipan namin ang nagtatanim, Panginoon, para kami ay, Lord, tumunod sa'yo, hindi magpatuloy sa'yo, Panginoon. At God, sa hapon na ito, Panginoon, Lord God, Lord, sinasawatan namin ng gawa ng kaaway sa aming mga isipan. Pwede bang i-rebuke mo yan? Sige, hayaan mong, Lord, cleanse my mind. Renew my mind, Panginoon. Lord, nire-rebuke namin yung mga bagay na pwedeng tinali na ng enemy sa aming isipan. That is why, Panginoon, ito yung aming kalagayan. Pwedeng right now, hindi namin makita yung pabor mo, Diyos. Hindi namin makita yung mga bagay na ginagawa mo because, Lord, nakatali kami, Panginoon, dito, Panginoon, sa bagay na ang kaaway, si Satan ang siyang gumawa, Panginoon. Yes, God. Kaya mong basagin mo ito sa aming isip, Panginoon. At God, as we prayed earlier, sinasabit namin ang aming isip sa iyo, Panginoon. Sige, Lord, taniman mo ito ng mga bagay na galing sa iyo, Panginoon. Lagyan mo ito ng mga bagay, Panginoon, na, Lord, magiging gamit, magiging bitamina, Panginoon, magiging sustansya, O Diyos, ng aming buhay, ng aming spiritual at ng aming pananampalataya sa iyo. Sige, God, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makaalpas ng Panginoon, makaalis ng Panginoon sa kalagayan na, Lord, control ng enemy yung aming isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na, Lord, nandun yung aming pananampalataya sa iyo. Hindi lang sa puso namin, kundi sa aming isipan. Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat sa hapong ito. God, I pray na, Lord, hindi lang sa lugar ito namin ito panghawakan. But, Lord, as we go sa mga bagay na pupuntahan namin, Panginoon, sige, Lord, nandun yung aming isip to cast all of these things, Panginoon, all anxiety, all depression, all of these things, all negative emotions, Panginoon, all negative thoughts sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, because Ikaw ang Diyos na tunay na nagmamalas sa akin, O God. We should resist the enemy, Panginoon. We should be alert. Lalo, hindi na naman kami maloko ng kaaway. Hindi na naman kami manilang ng enemy, O Diyos. In the end, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Let your Spirit, Panginoon, let the power of your Spirit, Panginoon, Lord, transform our minds. Renew our minds today. Salamat, Panginoon. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan, kapatid? Sige, panghawakan mo na yan. Sa hapong ito, panghawakan mo na yan. Sa buhay na lalakaran mo, starting tonight, panghawakan mo na yan. Yes, Lord, binago mo na ang puso ko. Binago mo na ang isip ko, O Diyos. Salamat, Panginoon. Lord, sa iyo lahat ng kapurihan. Sa iyo lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Truly, God, you are worthy. Worthy na pagkatiwalaan. Worthy na panampalatayaan. Worthy, Panginoon, na Lord, tayuan sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa lahat ng kapurihan, sa lahat ng pasasalamat. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord.